Ayan, ngayon familiarize na naman natin yung isa na namang relay kadugtong doon sa mga relay rin na isinare ko sa inyo. Ito, may ideya na naman kayo makukuha dito. Diba, hindi pa kayo familiar dito kasi lagi na lang thermal overload relay yung makikita natin. Karamihan, kadalasan sa mga panel motor control is thermal overload relay lang lagi. Baka sakaling hindi nyo pa na-encounter to yung electronic overcurrent relay. Ayan, EOCR siya. Baka bago sa pandinig nyo to o bago sa paningin nyo, magkaparehas lang din yung function nila, kaso electronics na siya. Then yung papel niya nito is parang current transformer siya. Then mayroon siyang contact dito. Yan, normally close and normally open. Ito yung common nya. Then normally close dito, normally open. Ito naman yung A1, A2 nya, yung pinaka coil nya, yung supply. Ayun, kung makikita niyo, sinuplayan ko na. Pero hindi ganyan talaga yung wiring diagram na nakasama sa kanya. Ngayon, uunahin ko muna kung ano yung mga settings nito para maging familiar kayo. Lalong-lalo na dyan sa mga idol kong mga beginners or sa aspiring electrician. Ito, lahat halos ng mga na-encounter ko dito, isi-share ko sa inyo to. Mga ideya na makukuha nyo is napakarami. Basta't mag-subscribe kayo, then share and like, notification bell dyan para lagi yung updated na mayroon na naman akong in-upload na bagong video. Okay? Hindi lang to yung makikita nyo, tuloy-tuloy yung pag-upload ko. Then maraming salamat pala sa walang sawang pagsuporta. Umabot na ako ng mahigit 1K. Nang dahil sa inyo, dadagdagan ko pa yung mga videos ko na sigurado akong tuloy-tuloy ding papasok sa mga isipan nyo, yung mga ideya na isinishare ko. Okay? Para to sa inyo, sa mga nagsisimula. Dati kasi hindi ko pa to encounter yung mga to, lahat ng binibideo ko. Kaya isinishare ko to sa inyo para pagdating natin sa ibang bansa, hindi na rin tayo medyo inosente gaano. Okay? Ito yung settings nito is meron siyang delay time. Ibig sabihin nito ng delay time, kung gusto mong lagyan ng delay time, halimbawa nag-over current na siya, halimbawa nag 6.5k yung settings mo, umabot na siya ng 6.6, 6.7, bago siya mag-open yung contact, isaantay ka pa ng 5 seconds. Pero kung ako, agad-agad ilalagay ko na siya sa 0. Depende sa inyo. Yan yung delay time nya. Then ito yung current settings nya. Depende rin sa capacity ng EOCR or electronic overcurrent relays na encounter ninyo, o yung kinukontrolan nya kung gaano kalaking motor o gaano kalaking machines. Then ito naman yung operating time. Kung agad-agad siya nagagana or patagalin mo pa. Pero 1 seconds okay na yon. Agad-agad pag pindot mo ng control, gagana na siya. Ito yung reset button nya. Then yung test button ito. Okay? Ngayon itatry natin, ititest natin. Then ipapakita ko sa inyo yung contact. Then lagyan natin ng delay. Ayan. Ayan, naka-delay siya ng, idikit ko na lang. Yung tester ko is 0.2. Okay? Ayan, yung contact nya is 0.4. Ito sa kabila is open. Ngayon, normally close yung ginagamit natin dapat dito. Kasi pag nag-overload o open ang circuito. Pipindutin ko to, bibilang tayo ng 4 seconds. 1, 2, 3, 4. Yun, nag-open siya. Yun ang function nito ng electronic overcurrent relays. Then yung open nya is
magko-close na yon. Ayun, yung normally open niya ay magko-close. Then i-reset natin, o-open na yon, mawawala na yung red alarm. Okay, yun lang yung function niya. Amen. May reset siya, mababalik mo sa dati. Hindi magkalayo yung sa thermal overload relay. Yung function, dami lang ng, siyempre imbento ng imbento kung ano-ano nang maisip para kunwari maganda yung mga design ng paneling. Ganito na, nagkaroon ng mga electronics na. Samantala yung thermal overload relay, kahit ilang taon hindi rin masisira, i-reset mo lang din. 'Di ba? Depende na kasi sa mga design na to eh. Pagandahan na yung mga manufacturer. Thermal overload relay, nare-reset mo rin. Ganun yung din panoorin nyo rin yung video ko sa thermal overload relay. Meron din akong video. Ganun lang din. Ito na, punutin muna natin. Bali, idaan lang natin dito yung sa load side. Diba nito, yung load side na galing dito sa T1, T2 papuntang motor, idaan muna natin dito. Yan, para ma-reading niya yung current, yung amperahe na dumadaloy sa wire papuntang motor. Yan, parang current transformer din, nga lang dalawa yung magnet coil nito. Yan. Okay, ganun lang din. Ito naman yung diagram nya. Yan, typical diagram nya. Yan, line 1, line 2 circuit breaker. Then dumaan pa siya ng transformer, halimbawa 380 volt to 440 volt. Nag-step down siya ng 220. Ngayon, yung isang linya is dinirect na sa A2 nya. Ayan. Yung A1 dinaan doon sa normally open ng magnetic contactor. Ayan. Then yung sa holding coil nya, ayan, sa push button on normally open, dinaan doon yung kabila nya, yung secondary contact ng magnetic contactor. Ayan. Then ginamperan lang dito yung common para magkaroon ng power na galing sa A2. Then sa normally close siya papuntang coil. Ayan. Pag close nito, nag-hold ang coil nya, diretso na yung power dito. Ayan, sa A1 nya. Gagana siya na dire-diretso. Yun lang yung function nya. Daming style. Samantalang pwede naman yung thermal overload relay. Pero kunan nyo lang ng ideya yan. Karagdagan din yan kasi mayroon talagang ma-encounter kayo na katulad yan. Mga bagong mga paneling. Mayroong mga electronic overcurrent relay. Then electronic under voltage relay. Okay? Sana may nakuha kayo sa video ko na to tungkol sa EOCR. Ayan, kung bago lang sa pandinig nyo, sa paningin nyo, ayan na, na-share ko na naman sa inyo. Okay? Maraming salamat sa walang sawang panood sa mga video ko. Then sa nagsasubscribe, maraming salamat. Dadagdagan ko pa yung mga video ko na isi-share sa inyo. Mag-subscribe lang kayo, like, then share, then yung notification bell para like yung updated na mayroon na namang video na i-upload na galing dito sa YouTube channel ko. Okay? Salamat, bye bye.